Magandang araw ulit sa inyo guys. Welcome ulit sa ating munting channel, The Yard Grower. So for today's video, mag-a-apply tayo ng fertilizer sa ating mga puno. Paano tayo nag-a-apply ng fertilizer, kung ano yung ginagamit natin. And mag-a-update din tayo sa mga ilang puno na nai-video na natin at naipalabas sa ating channel. So guys, umpisa na natin. So guys, eto nga pala paano ako mag-feed ng ating mga bonsai. So etong malaking timbang to, ang laman nito guys ay 2.5 nito. So usually ang isa nito isang taakal ng lata ng sardinas. Pero ako ginagamit ko ito, parehas lang to sa lata ng sardinas guys. So hindi kasi sa kinakalawang, kaya ito ginagamit ko. So nakaisa na ako, 2 lang nito guys. Tapos ito ay bababad natin bababad natin to guys ng overnight lang yan. Tapos bukas na umaga doon natin i-apply. So hello guys, ito yung ating hinalo na triple 14. By the way, share ko na rin guys, yung triple 14 ay bumili ako ng 3 kilong triple 14 at saka 1 kilong calcium nitrate. Tapos pinaghalo ko na to. Tapos natakal ko lang siya sa lata ng sardinas. So kagaya nung nasabi ko, 2 lata ng sardinas sa 2.5 timbang tubig yung laman nito guys. So tapos paano natin i-apply ito? So guys, isang tabo nito, ayan. So i-apply natin sa ating puno. Ayan. So guys, ito yung bougainvillea. So nalinis ko na siya noong nakaraan. Ayan, na prune na natin. So isang ganito guys, isang tabo. So bubuhos lang natin yan sa base. Buhusin lang natin. Yan. So yung pag-a-apply nito ay every 10 days ako maglagay ng fertilizer. Yan. So yan lang guys. Tapos ay sa araw na to magre-repat din tayo ng mga puno guys. Ay ng puno, isang puno lang pala yung re-repat natin ngayon. So isang makikilala nyo to yung mga nakapanood na. So ngayon guys, mag-update ako sa yung puno na wild mulberry, kung ano na yung naging itsura nito pagkatapos nating i-repat doon sa nakaraang video. So eto na siya guys. So eto na yun guys. Eto na yung wild mulberry na rinipat natin. Nakita nyo, healthy naman siya. Kahit na river sand lang yung ginamit natin. So top view, ito na siya. Yan. So malalaki pa yung mga dahon niya. So itong ganitong species guys, hindi naman to nagmamicro. So pag dinipollinate natin, dun lang natin makikita yung itsura talaga ng bonsai. So ilalapitan natin to guys. Lahat ng shoots nito meron bunga. Ayan o. So napuno ito ng bunga. Ayan. So nakita nyo naman yung itsura ng mga dahon ng nitong wild mulberry ito ay napakaganda guys. So yung mixture natin na kagaya na nasabi ko kanina, 2 lata ng sardinas ng triple 14 na may halo na calcium nitrate. So 3 kilong triple 14 yung naluwang ko lang ng 1 kilong calcium nitrate, minix ko, tapos yun ang tinatakal ko guys every time na fertilizer ako ng mga puno. So ayan. So ipakita pa ako na isa guys.
So guys, ito yung isang maliit na bonsai na nakalagay sa aking shorts. So dati may-train ko to na isang clip and grow na without wiring, pero ngayon winire ko na siya, tapos dinipolyiid ko na rin. So ito guys, puno-puno siya ng bunga. Yan no. Tip lang nito guys, wala pang isang dangkal. Yan. So mga ganitong mga maliliit, mga masarap pong i-enjoy na i-grow guys, mga maliliit, kasi maliit lang yung space na kailangan, tapos madali siyang ilipat-lipat kasi maliit lang yung lalagyanan niya. So ito naka-reverse hand na rin, hindi ko na ito na-video nung nakaraan. So kasi ang bagal na niyang mag-develop dahil root bound na siya dun sa maliit na pot. So ngayon, i-transfer na natin siya sa medyo malaki-laki. Ayan. So ganito na siya ngayon guys. Ayan. Ito lang. Wala pa isang dangkal. Ayan. Ito ay ang Australian hybrid guys na mulberry. So magandang gamitin ito na bilang material sa pagbubonsai kasi lumiliit yung dahon nito. Hindi naman sobrang liit, pero mas maliit kaysa sa Illinois at saka yung wild mulberry natin, native mulberry. Malalaki kasi yung dahon nun. So ikot lang natin. So guys, ito yung gagawin natin sa araw na to. So sa mga nakapanood ng video ito, sana ito ay tutuloy ko na lang ng ganito. Pero kasi guys, yung size ng trunk niya ay hindi akma sa size, sa height niya. So ang gagawin natin dito ay hard prune natin guys. I-compact natin lahat siya. Although ilang taon na itong dinedevelop na ganito. So ang pagbubonsai naman talagang tiyagaan at saka pasensya. So nakita nyo wala siyang tapering, dire-diretso lang. So balak ko dito guys, i-hard prune natin siya dito, tanggal yung taas, tapos i-compact natin lahat, putol lahat ng mga sanga dito sa baba, ang height niya. So mag-umpisa tayo sa ganito. Ayan. So nag-start itong punong ito guys, ganito lang kataba. Yan, ganyan lang. Cuttings lang siya, tapos pinalaki ko. Ayan. So ganito siya ngayon. So gagawin natin, magpuputol tayo ng mga sanga. Itong ganito kalaki guys, mahirap pa hilumin ito sa mulberry. Kasi ang mulberry ay kilala to sa mga nabubutas yung mga trunk nito. So titignan natin kung anong magiging resulta pagdating ng mga araw. So yan, lahat ng ito matatanggal guys, eto lang matitira. May node siya dito, may dormant node siya dito, puputulin natin siya dito, tapos doon natin simulan yung pag-angat niya. Tapos i-repat din natin siya guys. Ayan. So pisahan ko na natin guys. So guys, dahil matagal itong tanggalan ng wire, so mamagicin na lang natin. So ayan guys, natanggal na natin yung lahat ng wire nito. So i-hard pruning na natin. Kasi minsan sa pagbubonsai kailangan yung magdesisyon tayo hanggang maaga para hindi masayang yung oras natin. So guys, eto na, sisimulan na natin. So unahin natin yung major cut natin dito. So yung pinakamatalim,
Doon natin ilalagay doon sa ibabaw ng bag. Yun guys, tanggal ang ilang taon nating pinalaki. Yan. So itatabi lang natin to, baka mapatubo pa natin to guys, kasi ang mulberry cuttings naman yan. Yun. So pagkatapos nating makat yung major branch, palinisin lang natin ng konti yung rough surface nya. Yun. Ayan guys, dumugo na siya ng dumugo. So pagkatapos eto, may node siya dito, so kakat natin dito. Yun. Lalagyan natin lahat ng cut piece nyan. So ito naman, so dito natin i-cut. So 2 buds. Wala kasi siyang bud dito sa, hindi pala makita, ayaw ko makita guys. Eto, wala siyang bud dito. So yung siyempre kung saan yung pinaka malapit, dun natin siya i-cut. Yun. So guys, ito, kung nakikita nyo to, ito nasa likod niya, tatanggalin natin to kasi masyadong malapit dito sa main line. So gamitan natin to ng knob cutter. Yun, tanggal. Ito cuttings na to guys, pwede natin patubuin to. Ayan o, start na ng isang cuttings to. Iano lang sa, ang mas magandang gamiting media ay reverse sand sa pagpapatubo. So ito, tatabi na natin to. Tapos so ito guys, tatanggalin natin to. Yun. So ito rin, pwede na rin itong gawing cuttings. Yan guys, oh. Taksak nyo lang sa reverse sand to, si ICU nyo. Yan, sigurado tutubo na to. So dito, wala tayong node banda rito. So nasagad ko yung base nito. So dito tayo magpuputol. Yan guys. Baliktad. Yan. So, nakita nyo guys, nakikita na natin yung parang sumo style na material. Yan. Kita nyo. Kasi ito, wala tayong node eh. Maganda sana ito putulan pa ng mas maikli. So for the meantime, habang wala pang tumutubo, ganito muna siya guys. So dito sa bandang ilalim, so tanggalin natin itong mahabang to. Yun. Yan. So dito siya. Yan. So ito, mayroong node dito sa ilalim. So dito natin siya kukunin. Yan. Yan na guys, yung taon natin na pinaghirapan na patubuin, ganito lang magiging itsura. So guys, kailangan habang maaga magdesisyon na kayo sa pagpili ng mga branches ninyo. So ayan,
Ito, nakita nyo naman guys, napakahaba. So dalawa yung node niya dito. So putulan natin siya dito. So gamit tayo ng ano. Yun. Nakita nyo guys. So ito. Yeah, ewan ko makita nyo. Yun. So ito guys, dito na natin siya kukunin. O pwede rin dito, kaso yan, nakikita nyo pahaba. So ginawa natin guys, maikli siya dito kasi gusto natin isang side ang dumiretso. Ito yung first branch niya. So mas malaki ito kaysa rito. Ayan, palit pa rin siya. Ayan. So dito muna natin siya kakatayin. Ayan. Yun. Tanggalin natin yun. Restoration lang natin. So kagandahan ng meron kang knob cutter guys, kahit beginner knob cutter lang. Para pag maglinis kayo ng mga cuts yan, magandang tignan. Yan. So natin yung gunting. Tanggalan lang natin ang dahon to. Yun. So yan guys. So dahil ito, gusto natin yung tubo niya malakas. So malalakas. Ito, tulan natin to para pag tumubo to guys, etong pinaka base niya tataba din siya habang lumalayo. So ang mulberry kasi nabibilang sa fast grower na species ng puno. Yan. So guys, ayan. So sa likod, eto. So dito natin puputulin. Yan. Ayun. Inisin natin. Yan. So guys, ito dalawa yung ano niya. Dalawa yung node na dito. So okay lang. Meron tayong option. Paiklihan muna natin. Yan. Tapos linisin. Yun. So ayan guys. So pwedeng ito yung maging harapan niya. Nasa kaliwa yung ano niya. So ito kasi pwede natin tanggalin to, tapos dito natin kunin yung next branch niya. Yan. So, nakikita nyo ba guys na nagkaroon tayo ng isang material na pang showhin. Maliit lang. So yung years natin na huwag tayong manghinayang guys. Kasi tutubo pa rin to at mag-i-enjoy pa rin tayo sa ating ginagawa. Ayan. So ito, siguro ito dahil napakahaba nito guys. So dito na lang natin kukunin yung patubo niya. Babaguhin natin yung harapan kasi ito maganda yung libari niya dito kaysa dun sa kabila. So linisin natin. Sagad natin to guys. Yun. Yan natin sinasagad guys kasi para yung paghilom niya hindi masyadong mumbok. Isin lang natin yung mga ano, hindi makita yung kutsilyo ko. Yan. So ayan guys. So nakita nyo yung diferensya ng itsura kaysa dun sa dati.
na napakahaba, tapos hindi naman natin na ma-appreciate yung beauty kung bonsai ba to o alaman lang. So ngayon babantayan na natin yung mga nodes niya pag tumubo. Okay naman. So ngayon guys, linisin lang natin na konti itong mga pinagputulan natin dati para pag naghilom siya maganda. Yan. Yun. Ngayon, apply na natin siya ng cut paste guys. Kasi ayaw natin ma-dehydrate yung sanga. Kasi maglalabas yan ng maraming tubig. Tutulo yan ng marami kapag hindi mo sinilyohan. Tapos doon na mag-umpisang magda-dieback. Yan. So yung years natin na nagpatubo dun sa mahabang yun, hindi rin nasayang guys, kasi habang pinapataas mo yung isang puno, yung base niyan lumalaki. So ito, maliit lang ang gagawin natin. So from this point, babantayan na natin yung mga sanga niya. Yan. So again guys, huwag tayong matakot na mag-eksperimento sa mga puno. Kasi pag nagkamali tayo dito guys, tutubo pa rin naman yung mga sanga nito. So makakapag-train pa tayo ng mga future branches kung hindi man mayon sa ating kagustuhan, dahil hindi naman natin matuturuan yung puno na gusto ko ito, tumubo ka rito, hindi ganun. So kung ano lang yung ibibigay ng puno, yung plano ng mga putol natin, kailangan pagplanuhan nyo na kung saan nyo puputulin para pagka tumubo ito ay nakaabang na guys. So itong cut paste na to guys, ito ay isang ano lang to, latex paint, nilagyan ko ng fungicide. So napakaganda rin niyang gamitin. So waterproof din sa pagka natuyo. So huwag tayong mag-alala guys na huwag tayong bili ng mamahaling mga cut paste. Yung iba ginagamit Elmer's glue. Yun yung ginagamit nila. Kasi nagwa-waterproof din yung pagtumigas. Yung iba naman Stickwell, para-paraan lang para makatipid sa mga gastos na sa pagbubonsai guys. Yung mga wire naman, huwag kayong putol ng wire na wala sa mga tanggal putol, sayang guys. Pwede natin i-recycle yun, gamitin ulit. Yan. Yan, mahalaga dito guys, matakpan natin ng mabuti yung mga ano nito, yung mga cuts nito. Kasi pag hindi nyo papasukan yan ng mga langgam, borer, yan yung mga kalaban natin. Pag napasukan ng borer ang puno, doon na mag-umpisang magwawakas ang kasiyahan natin sa pagbubonsai guys. Yan. So ito yung harap natin. Nakita nyo na hindi naman nasayang yung ilang taon na pagpapalaki natin doon. Nagkaroon tayo pa rin ng isang material na ganito. Yan. So nakita nyo, may spread na sa base. Yan o. Yan.
mas maganda yung base niya dito kaysa sa likod. Dito sa likod kasi wala siyang tumubo na ano dito na ugat. So nasa likuran. Dati kasi ito yung front niya. Ngayon ito yung gagawin nating front. Okay. So yan guys, napayan na natin siya ng cut face. So next natin gagawin linisin natin nasa baba. Ay, nasa baba kasi nito guys. Ayan. Saan yung ano? Knob cutter. Para mahugot natin to, kailangan tanggalin natin to. Malalaking to. Kasi naka-extension pati to guys. Root bound na rin to kasi napakatagal nito na sa pot na to. Ilang taon na rin. So again guys, hindi natin ibeberot ito pag niripat natin. Kasi dala na ako dyan sa pag-biberot na yan, na hugas lahat. Pagkatapos patay. Dami ko nang napatay guys. Puno guys, hindi tawa. Yan. So ito na, the moment of truth. Yan na guys, bumibigay na yung ano. Ayun na, napakatagal na kasi nito. So, pwede natin sirain to guys na malutong na. Yun. Yun guys. Kita nyo naman. Parang basket na yung ano. Parang basket na yung ugat nito. Ano, matigas-tigas na. So gagawin natin, kagaya sa dati, kukomb natin yung sa taas. Tingnan natin kung may mga dali. Yung ating media. Nadumihan. Yan guys, yan. So ikukomb lang natin yung itaas. Kayong matakot guys, as long as hindi mo bineberot ang isang puno, magbabawas ka lang, hindi yan mamamatay. So nakita nyo naman dun sa inano natin na wild mulberry, tinransplant natin na wild mulberry, hindi naman siya namatay, di ba? So as long as alam mo yung ginagawa mo, hindi ka mamamatayan ng puno. Yan. So yung mga ganitong malalaking ugat, tatanggalin natin yan. Hindi natin, sa pagbubonsai guys, ang kailangan lang natin yung feeder roots o yung mga fine roots. Yun yung kailangan natin. So ayan, kailangan makomb natin palabas yung mga ugat. Huwag kayong mag-alala kung may napuputol kayo. Napakaraming ugat nito sa years na dinevelop ko to. Kasi guys, pinuputulan ko rin to ng ugat, surface roots, para magkaroon ng feeder roots ulit. Yung hindi ko lang naputulan dito, yung pinaka main root niya. Kasi ilang taon na to na hindi ko pinakialaman. Pinawire na lang natin siya, tapos pinapakain. Yun lang. Yan. Yan, pag nakomb na natin yan guys, yan, pag may bumabalik, tanggalin natin. Kasi magiging salasalabat yung kanyang mga ugat. Ano, so mga ganitong bumabalik sa puno, tanggalin natin.
Yan. Yan. Yung mga tumitikwas na ganyan guys, tatanggalin na natin yan. Okay. Ngayon dali lang guys, kunin ko lang yung yung yan, kinuha ko lang ito guys. Ito kasi ginagamit kong pang root cutting talaga, naka-separate siya para hindi tayo gumagamit ng mga na scissors natin na ginagamit nating pang pruning. Yan. So after nyo makom, tanggalin yung mga bumabalik na ugat guys, kasi pangit tignan pagka nag-e-ekis-ekis yung mga ugat. Kaya natin kinukomb yan, para maayos yung pagtubo niya ulit. Yan. So ngayon puputulan natin siya babawasan na natin siya ng ugat guys. Siguro dahil na-prune naman natin siya ng hard, pwede na hanggang dito. Meron siyang malaki dun. Tapos mag-work way up na lang tayo pagka nagkaroon siya ng linya. Para na itong basket guys. So ito, nakamix yung river sand dito, nakamix sa compost. So ayun, meron siyang malaking ugat. So pag ganito guys, hindi natin kailangan to. Huwag kayong matakot na putulin to, dahil yan support ng halaman yan kung saan siya nakatanim. Kailangan natin yung mga ganito, yung mga feeder roots. So tatanggalin natin to. Yun. Kabila naman. Ay, may malaki. Ito, may malaki doon guys. Ayun. So ito na. Oh. Parang basket yung pakita ko lang sa inyo guys. Tinanggal natin. Yun. Parang basket na siya. So di ko magkamali guys. Nung nasa video ko to, nasa magto 2 years. Pero nung tinanim ko to, siguro nasa na to. Magpo 4 years, 3 to 4 years ganyan. Siguro doon nakakamali. Kasi dati pinapabayaan ko lang to dahil hindi naman tayo nagbibideo dati. Pero ngayon nakailigan na natin itong pagbubonsai. Ang lalaki ng ugat guys. Ito tinatanggal natin. Hindi natin kailangan to sa pagbubonsai. Ito kasi ay pag natatanim to sa lupa, ito yung mga support ng halaman para hindi sila matumba guys. So tanggalin natin. Ayan. Pagkatapos titignan natin yan kung meron pa tayong kailangan tanggalin. Yun. Ito, pwede pa natin paiksiyan guys. Ayan o. Yun. Mas maigi matanggal natin itong malalaking to. Yun o. Dati pinagputulan ko sa taas. Nabawasan pa natin kasi hard prune naman tayo ngayon. So sa dami ng feeder roots na to guys, hindi yan mamamatay. Pag namatay iyak na lang. So nakita nyo naman doon sa isa guys na
i-repat natin. Kung i-bare root mo to guys, is para kang sumusugal. So dami ko nang namatay na puno sa technique na yon na ginagamit sa abroad. Ang Pilipinas ay napakainit na lugar. So hindi ko sinasabing ako tama ako, pero iba yung temperature dito kaysa sa ibang mga bansa guys. So yung pinapanood natin sa YouTube ng mga masters, may iba silang paraan paano mag repat. So tayo, babawasan lang natin to. Yan, para lang tayong barbero nito. Yan. Ay. Pag hindi natin binawasan to guys, magsasuffer din yung halaman. Kasi madaling mapupuno yung ano. Kung ilalagay naman natin sa malaking lalagyanan, okay din. Problema lang doon, pag transfer ka ng transfer sa malalaking lalagyanan, palaki ng palaki. Yun. So yan guys, oh. So hanggang dito na lang muna yung ating putol. Okay? Yan. So bawasan pa natin yung konti dito. Makapal pa. Laki nun. Yan. Morning anak. There. So guys, ito dito natin lalagay. So sa tingin ko, kailangan pa natin siyang bawasan kasi iti-train na natin to sa ganitong mababaw sa shallow pot. Tapos ipapatong lang natin sa ano guys, sa extension pot. Yung mag-alala guys, hindi ito mamamatay. Promise. Basta gagamitin yung media ay reverse sand. So makailang beses ko na rin itong ginawa itong technique na to. Bawas lang ng ugat. Mas marami ako namatay dun sa bare rooting. Kasi dun pag wala kang ICU na plastic na malaki, yun magiging katapusan ng yung puno. Masyadong malaki to guys. Kita nyo, tumutukod sa ilalim. Tanggalin natin yan, masyadong malalaki. Yan. So, siguro sa inyo, yung iba nagtataka bakit napakahaba ng mga video natin. So guys, mas maganda yung mahaba para mas maganda yung kwentuhan, ano? Diba? Ano yung maikli minsan bitin nyo sa oras, nagmamadali yung nag-upload ng video. So kung saan abutin yung video ito, doon natin na puputulin guys. So, wala na yung malaking ugat guys. Yan. Sige lang, iwasan pa natin ng konti. Yan. So naging flat na siya. Sa gilid siguro bawasan pa natin ng konti. Yan.
Yung iba gumagamit ng karit guys pag mag-cut nito. Meron naman tayong gunting eh. Huwag na natin gamitin yun. Yan. Sa likod malaki pa rin. Nabawasan natin to. Yan. As long as nakikita kayong mga ganyan na roots, na feeder roots, yan ang magsasalba sa ating puno. Yung mga parang fluorescent na anong yan. Pag itim na yung mga ugat na yan, guys, may itim na, ibig sabihin dieback na ugat na yun. Ito mga brown na ganito, na parang yellowish brown, yan yung mga buhay na ugat. Yun. Dumihan na yung mga gamit natin. Tingnan natin ulit guys. Yun. So meron na tayong room paglalagyan ng mga substrates natin. So yung gagamit lang natin dito, yung pang ilalim guys, ay malalaking pumice stone na nakuha natin dun sa hugas. Hinugasan natin, parang hugas bigas natin na buhangin na pang ginagamit sa construction. So lagyan lang natin sa bottom. Ang purpose nito kaya lalagyan natin malalaking bato sa ilalim eh para yung drainage niya mas mabilis guys. Yan. Lagyan natin mga dumi-dumi. Kasi yun, baka pagmulan ng punggos. Saka sobrang lalaking ano. Tapos nun, dagdagan pa natin guys. Yung mga maliliit na pumis. Yan o. Pwede yun sa ilalim guys. Para yung drainage niya, hindi siya mag-clog. Anyway, panlinis din naman yung ating ano, para hindi lang tumapon yung lininis natin na buhangin na parang sa hugas bigas lang. Ngayon, lagay natin yung buhangin guys. Yan. Ito yung inugasan na natin. So papaumbukin lang natin to sa gitna. Umobra. Umobra guys. So umbukin lang natin sa gitna guys para pag pinrest natin to, yan, walang hangin sa ibaba. So ayan, makita natin. So dapat naka-offset siya ng konti, huwag sa gitna para yung view niya maganda guys. Yan. So ayan na guys, medyo nakaangat ng konti. Yan. Yan. Tapos lagay na natin yung hugas bigas. So guys, kung gusto nyo makita kung paano ko hinuhugasan yung ordinaryong construction sand, eh meron tayong video niyan guys, yung sa repotting ng ating wild mulberry. Press lang natin sa gilid guys para walang hangin. Yan. So lilitaw din yung nebari niyan. Yan. So para wag matapon yung mga pwede natin lagyan sa ganyan sa taas guys ng mga malalaking pumis. Para hindi lang matapon yung mahugasan yung buhangin, kasi pagka dinidiligan natin yan,
matatapon yung buhangin. So yung iba, nalagyan ng tawag dun yung kokopit. Kaso wala tayo nun ngayon. Kaya napakamahal din nun. Order mo sa ano, may presyo din. So yung ganito, yung malalaking pumistone na ano, pwede rin ilagay sa taas para sa accent niya, guys. So napansin nyo, hindi naman ako nagtali ng bonsai kasi hindi ko naman to bibit-bitin dito, guys, pag linipat ko. So maigi yung iba tinatali, pero ako hindi na ako nagtatali kasi wala naman akong mga hayop na naalagaan dito kagaya ng aso sa labas ng bahay kasi nakabakod naman yung bahay namin. So ayan na. So, tapos na, guys. So ngayon didiligan na lang natin to, guys. Ayan. Check natin drainage. Yun, no? Ayos. Ayan, guys. So medyo yun, guys, ang ganda ng tulo ng drainage niya. Dilinisan lang natin ng konti, guys, kasi yung fungus na yan maaari din makadamage sa puno natin. So linisan lang natin, tapos i-apply natin ulit yung ano, natanggal yung linagay kong cat paste, hindi pa kasi ganong tuyo. Ayan, guys. Yun. Ayan, guys. Pakita ko sa inyo gaano ka ano yung tulo nito. Yan, no? Dire-diretso lang yung tubig. Yun yung dapat nating makuhang medium o media sa ating mga puno, yung mabilis mag-drain, guys, kasi pag tag-ulan na ano, mabababad yung ating puno kapag hindi proper yung drainage niya. Yan. Apply na natin, natanggal. Yan, guys. Yun, no? So ayan, guys, natapos na natin. Ayan. So dito yung magiging leader niya ulit. Ito yung kinat natin dito. Dito na yung magiging leader niya. So first branch, second branch. So wala pa tayong back branch. So pagtaas nito, doon na natin kukunin yung back branch niya. So ayan. So guys, nakarating na naman tayo sa dulo ng ating channel. So sana kung napadaan kayo sa aking channel, so huwag niyong kalimutan mag-subscribe,
para napalaki natin itong ating channel at marami pa tayong pagsamahan. So maraming salamat guys sa panonood ng The Heart Grower. Hanggang sa muli.